I'd like to begin my homily by sharing to you some portions of my homily last Sunday. Dahil maliban sa nais kong idugtong ito sa Ebanghelyo sa linggong ito, considering na hindi ako ang nagmisa sa ganitong oras last week, magandang maibahagi rin sa inyo ito para dagdag kaalaman at katuruan sa inyo sa Ebanghelyo last week. And I actually started my homily last week by sharing the words of an old man sa isang reels na kung saan ang sabi ay, I invited you to the table so that we could both eat. I looked at your plate to see if you had enough, but you look at mine to check if I had more than you. That difference says everything. We are not the same. Always pay attention to what people are measuring. The eyes see what the heart is longing for. Some look for ways to give, others look for what to take. Know the difference. O sa Tagalog, inanyayahan kita sa hapagkainan upang sabay tayong kumain. Tiningnan ko ang iyong plato upang tiyaking may sapat kang pagkain. Ngunit ikaw, tiningnan mo ang aking plato upang malaman kung mas marami ang sa akin kaysa sa iyo. Yan ang malaking pagkakaiba natin. Hindi tayo magkapareho. Laging bigyang pansin kung ano ang sinusukat ng mga tao. Sapagat ang mga mata ay nakakakita lamang ng hinahanap ng puso. May mga taong naghahanap ng paraan upang magbigay at mayroon ding naghahanap ng pagkakataon upang kumuha. Alamin ang pagkakaiba. At sinabi ko nga sa aking homilya last Sunday, kahit ang bigyan lang natin ng pansin ay ang linya na nagsasabing, always pay attention to what people are measuring o kung ano ang sinusukat ng mga tao, it will already speak of the whole message of the old man. Dahil kung ano ang sinusukat natin, yon ang tunay nating pinahahalagahan. At kung ano ang pinahahalagahan, yon ang ating tinututukan. At kung ano ang tinututukan, yon ang humuhubog sa ating kilos at desisyon. Sa kwento, yung isa na kung saan ang sinusukat ay para sa iba, kaya ang isip o inisip ay, may sapat ba siya? O sapat ba yung nasa plato niya? Samantalang yung isa naman, dahil ang sinusukat ay kung ano ang matatanggap o makukuha ng kanyang sarili, ang inisip ay, mas marami ba ang kanya kaysa sa akin? Depende kasi talaga sa sinusukat at pinahalagahan ng tao. At bakit ko yun ibinahagi last Sunday na kung saan ang Ebanghelyo ay patungkol sa pagsisimula ng public ministry ni Jesus at ang pagtawag niya sa kanyang mga unang alagad. Well, nasabi ko rin nga na dahil sa bisa ng ating binyag, tayong lahat ay tinatawag ding mga alagad ng Panginoon. Hence, Christ's ministry is also our ministry. Christ's mission is also our mission. However, we can never be good disciples nor do good in our ministry and mission if we measure everything only for ourselves. Ulitin ko, we can never be good disciples nor do good in our ministry and mission if we measure everything only for ourselves. At makikita natin sa sinabi ng matanda, ang bunga ng taong ang sukatan ng lahat ay sa sarili lamang. At ano ang bunga? Gustong mas marami sa kanya kaysa sa iba. Gusto makalamang, gusto mas umangat. At laging iniisip, ano ang makukuha ko? Imbis na kung ano ang may bibigay, ay kung ano ang makukuha. At nabanggit ko rin nga sa aking homilya last Sunday, ang isa pang maling sukatan ay ang sukatan ng mundo. Sabi ng isang komentaryo, the world measures success through wealth, greatness through power, and happiness through comfort. Pero kay Jesus, greatness is measured through service, success through faithfulness, life through love and self-giving.
Kaya kung tunay tayong tutugon sa tawag ni Kristo, dapat matuto tayong sukatin ang buhay ayon sa sukatan niya, hindi ayon sa sukatan ng mundo. And speaking of sukatan ng mundo at sukatan ni Kristo, ito naman ang dahilan kung bakit ko naisip banggitin muli ang ilan sa mga nabanggit ko sa aking humilya noong nakaraang linggo. Dahil bagamat magkaiba ang ebanghelyo noong nakaraang linggo at ngayon, iisa ang diwa ng kanilang ipinapahayag. At ano yun? Ang tanong na kung ano ba talaga ang sinusukat natin sa buhay. Dahil kaugnay sa kaganapan ng buhay, ang mundo ay may sarili talagang sukatan. Sa mundo ngayon, madalas ang sukatan ay pera, lakas, posisyon, kasikatan o kawalan ng problema. Kaya kapag mahirap ka, umiiyak, tahimik o inuusig, parang talo ka agad sa mata ng mundo. At kaugnay ng nilalaman ng ating ebanghelyo, ang Beatitudes o ang sinasabing pagpapala ay binabaliktad ang sukatan ng mundo. Sa pamamagitan ng Beatitudes, binago ni Jesus hindi lamang ang pamantayan, kundi ang mismong sukatan ng pagpapala. Anong sabi? Blessed are the poor in spirit, wealth is not the basis. No? Blessed are those who mourn, the absence of problems is not the measure. Blessed are the meek, dominance or power is not the standard. Blessed are those who are persecuted for righteousness, the approval of the world is not the criterion. At napakagandang palaala sa bawat isa sa atin nito, dahil hindi natin may tatanggi na dahil sa mga pangyayari sa mundo, lalo na sa kaganapan sa ating bansa, many people are getting upset, disappointed, depressed, at nawawalan na rin ng gana at pag-asa sa buhay. Actually, recently lang, sa aking pagpapakumpisal sa isang nade-depress sa buhay at nagda-doubt na sa Panginoon, just mentioning the corrupt and evil government officials na patuloy na namamayagpag at ini-enjoy ang kanilang pagnanakaw, panluloko, pang-uuto at pangbubudol sa taong bayan, ay napa-oo nga yung pinakukumpisalan ko. Oo nga, Father, nasabi niya. At yung oo nga niya ay para bang nagsasabing, oo nga, bakit ganon? Hindi man ako perpekto, pero nagsusumikap akong magpakabuti. And yet, bakit yung talagang gumagawa ng masama at mga walang konsensya, ayun pa ang mas pinagpapala. At sigurado, sa marami sa atin ngayon na dumadaan sa mga pagsubok at hirap ng buhay, yun din ang tanong at sentimiento. Bakit sila na gumagawa talaga ng masama, ang siya pang mas pinagpapala? But the question is, yun nga ba ang tunay na pinagpala? Aside from the point that it is still good to be good because the goodness is its reward, no? Ay ang mismong pinapahayag nga sa ating ebanghelyo sa linggong ito, na kung saan ang Beatitudes ay paalaala na ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa kung ano ang tinatanggap natin sa buhay, kundi kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ulitin ko, ang Beatitudes ay paalaala na ang tunay na pagpapala hindi nasusukat sa kung ano ang tinatanggap natin sa buhay, kundi sa kung sino tayo sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa mundong puno ng katiwalian, panlalamang at pagkadismaya, pinapaalala sa atin ng Beatitudes na hindi nasasayang ang kabutihan. Maaaring hindi ka panalo sa mata ng mundo, ngunit kung ikaw ay tapat, maamo, may malasakit, at patuloy na nagsusumikap sa kabutihan, ikaw ay tunay na pinagpala at panalong-panalo sa mata ng Diyos. At sa harap ng Diyos, iyon lamang ang sukatan na mahalaga o na dapat. Amen.